Bago natin simulan ang kwento, muli ko kayong papaalalahanan. Viber at WhatsApp lang po kayo pwedeng makipag-usap sa amin at hindi po sa Facebook dahil wala po kaming ginagamit na Facebook. 0948-5230-887. Yan po ang aming Viber and WhatsApp. Yan po kasi ay hindi maaaring gayahin. Hindi po katulad sa ibang social media platform na pwedeng gayahin ang ating pangalan at syempre ilagay ang ating muka para pagmukaing totoo. Inuulit ko, Viber and WhatsApp lang po. Sana nagkakaintindihan po tayo. Ngayon, dadako na tayo sa isang magandang kwento. Isang mapagpalang araw sa iyo, Commander. Itago mo na lang po ako sa pangalang Hector. Ako po ay tubong Negros. Ako at ang aking pamilya lumaki sa pagsasaka ng bukid. Ito po ay aking nakamulatan hanggang sa inabot na rin po ng pagpapahinga ang aking ama. Kaya't ang nanay ko na lang na lasinggera na medyo may edad na ang nakasama ko sa buhay. Siya nga pala, tapos po ako ng high school at ang nagpaaral sa akin walang iba kung hindi ang aking Lolo Gimo. Siya ang naging takbuhan ko sa tuwing tinatalak-talakan ako ni inay. Masyadong napapadalas ang pagtatalak sa akin ni inay, kaya't tumatakbo ako kay Lolo Gimo hanggang sa isang gabi. Hindi ko na napigil, Commander, ang aking sarili. Binitbit ko na lahat ng aking mga gamit at tumakbo ako kay Lolo Gimo. Lolo! Lolo! Ah, Hector! Ikaw ba yan, apo? Opo, ako po ito. Ay, ano nangyari sa iyong bata ka? Oh, bitbit mo na lahat ng mga gamit mo. Bakit? Lolo, tulungan niyo po ako. Hinabol ka na naman ng nanay mo. Lasing ba? Opo. Lolo, hindi ko na kaya, lo. Aalis na ako sa amin. Saan ka naman pupunta? Hindi ka naman pwede rito. Apo, malaki ka na. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Kung ako sa'yo, apo, lumayo ka na mag-isa. Buhayin mo ang sarili mo. Ipakita mo sa nanay mo na hindi ka habang buhay nasa palda niya. Lo, meron po ba kayong maisasuggest sa akin na pwede kong maging trabaho? Hector, apo, tapos ka ng high school. Marami kang pwedeng pasukan trabaho. Umalis ka rito sa Negros. Pumunta ka sa Cebu, sa Maynila, o kaya sa Mindanao. Gawin mo ang lahat para mabuhay. Lo, problema po, wala po akong pera. Pera ba? Walang problema. Meron pa naman akong kaunting ipon dito. Naipon ko sa pamimitas ng siliko sa bakuran. Ibibigay ko na lang ito sa iyo, apo, ha? Basta gamitin mo sa tama nang makarating ka sa pupuntahan mo. Salamat ho, Lolo. Salamat ho. Matapos ibigay sa akin ni Lolo Gimo yung pera, narinig ko na naman ang malakas na boses ni inay. Kaya't mabilis akong pinatakas ng lolo. Nang makalayo ako sa amin, Commander, tila ba nabunutan ako ng tinik. Lalo na't nang tuluyan na akong makalayo sa probinsya ng Negros at naisipan kong pumunta ng Cebu. Ayon kasi sa aking mga kabarkada, maganda raw sa Cebu at maraming pwedeng maging trabaho.
Dumating ako sa lugar na yon na wala man lang kilala. Walang kahit na sinong gustong tumulong sa akin. Nagtanong-tanong ako hanggang sa nakakita ako ng isang malaking gate. May nakalagay doon na wanted helper. Kakatok pa lang sana ako nang biglang may lumabas na isang lalaking may mahabang buhok, naka-makeup. Unang tingin ko pa lang sa kanya mukha siyang babae, pero hindi niya ako maloloko, Commander. Bakla ang lumabas mula sa malaking gate. Magandang araw ho. Magandang araw. May kailangan ka? Meron po. Hector nga po pala. Hector! Bakit? May nakita ho kasi akong wanted helper. Baka ho pwede akong mamasukan. Sa bagay. Kailangan ko ng boy. Halika, pumasok ka. Salamat ho. Akala ko maraming tao sa bahay kasi medyo may kalakihan. Nagulat na lang ako kasi nag-iisa lang pala yung bakla doon sa bahay. Madam, ano ho bang magiging trabaho ko rito? Hindi mo ba nakita? Helper ang nakalagay. Pero may katawan ka naman. Mukhang pwede kang ipangbalandra. Ano hong ibig niyong sabihin? Hindi ka rito magiging helper sa bahay. Kukunin kitang helper dun sa opisina ko. Tagasunod. Kahit anong iutos ko sa'yo. Linisin mo yung CR, yung lapag, yung office ko. Gawin kitang messenger. Talaga po? Tanggap na po ba ako? Pwede. O sige na. Sasama ka sa akin ngayon. Ngayon na rin po. Talaga po? Paano po yung sweldo ko? Saan po ako titira? Helper nga, di ba? Ang helper, stay in. Sige po. Isinama ako ng baklang yon papunta sa kanyang office. At doon ko napansin, meron pala siyang hinahawakang, sabihin na nating hindi kalakihang kumpanya na hindi ko na lang po papangalanan. Pagpasok doon, tumambad agad sa akin ang mga empleyado. Magaganda ang mga empleyado doon. Mapuputing babae at syempre meron ding matataba. At ang pumukaw ng pansin sa akin, yung isang lalaking matangkad, medyo payat, tapos medyo kuba. Agad kong tinanong ang baklang si Madam kung sino ba doon ang lalaking yun. Ayon sa kanya, empleyado niya rin daw ito. Nandito na tayo. Pag kailangan kita, Hector, diyan ka lang ha? Wag kang aalis dyan. Opo, Madam. Madam, sino po ba yung payat na matangkad doon? Ayun ba? Si Anyo yon. Mabait yon. Pwede mo siyang makapalagay ng loob. Ganun ho ba? Tapo. Madam, may tumatawag. Buksan mo yung pinto. Yan ang trabaho mo dito. Opo. Madam, magandang araw po. Late pa yata kayo Hoy, Anyo. At sino ka? Para questionin ako? Madam. Ito na po yung hinihingi niyong report. Ibaba mo dyan. Brad, Hector nga pala. Brad, ako si Anyo. Bagong helper ka ni Madam, no? Anong bago? Bakit? Nagkaroon na ba ako noon ng dating helper? Di naman po, Madam. Sige Brad, kwentuhan tayo mamaya pag break time. Sige. Wala naman akong ginagawa sa loob ng opisina niya, Commander. Pasarap buhay lang ako doon. Pahiga-higa sa mahabang sopa habang naka-aircon. Hindi ka ba nagyoyosi? Magyosi ka muna sa labas, baka naiinip ka. Opo, sige po.
Pagpunta ko sa smoking area sa ibaba, naabutan ko roon si Anyo. Napansin kong parang malangkot yata ito. Tapos may binabasang sulat mula sa isang maliit na papel. Brad, bakit? Umiyak ka ba? Brad, medyo nakakalungkot lang kasi. Bakit? Nakatanggap ako ng telegrama eh. Kailangan na kasi ng pera sa amin. Kaya lang sa katapusan pa ang sweldo. Ha? Magkano ba? Ba't ba tinatanong mo? Bago-bago mo rito, wala ka pa nga ring sweldo eh. Oo nga, baka pwedeng ilapit ko kay madam. Brad, parang lakas natin kay madam ah. Di naman. Brad, magkano ba kailangan mo? Sasabihin ko kay madam. Mabait naman yun eh. Palagay ko, magkakaintindihan kayo nun. Brad, pakisabi kahit mga 2,000 lang. 2,000? Ang laki naman nun. Sige na, ikaw naman tong nagpe-presente. Commander, inilapit ko kay madam ang problema ni Anyo. Ganito ang sinabi niya sa akin. Imbis na yung sarili ko daw ang unahin ko, bakit daw ibang tao pa? Madam, di ko pa naman po kasi kailangan ng pera. Ganon? Sige. Bibigyan kita ng 2,000. Pero sa'yo ko yan ikakaltas kasi ikaw ang nagsasabi. O baka naman totoong ikaw may kailangan at hindi si Anyo. Si Anyo po talaga. Totoo po. Gusto niyo po samahan ko pa kayo dun? Hindi na. Ayoko. Sige, ibigay mo ito sa kanya. Tapos sa'yo ko yan ikakaltas pag sweldo mo sa katapusan. Sige po madam. Salamat po. Malaking tulong ang 2,000 sa panahon na yon, Commander. Isipin mo, 1983 pa ito nangyari. Ayon kay Anyo, yun pala'y paggagamitan sa pagpapaospital ng bunso niyang kapatid. Pero nang maibigay ko yung pera, naging maayos naman na ang mukha niya, maaliwalas at tila ba wala ng problema. Pagsapit ng hapon, akala ko katulad din ng ibang nagtatrabaho doon ang magiging out ko. Pero hindi pala dahil kung kailan lalabas si madam. Tsaka lang din pala ako makakapag-out. Madam, 8:00 na po ng gabi. Hindi pa po ba tayo lalabas? Hector, helper kita. Dito ka lang, no? Kung kailan ako lalabas, doon ka lang din lalabas. At kapag kakain ako, kakain ka din. Huwag ka mag-alala. Madam, di po ba kayo napapagod? Nagre-reklamo ka ba? Hindi po. Sige, ganito. Umiinom ka, no? Paano nyo po nalaman? Halata naman sa iyo eh. Sige, pagkatapos dito, pupunta tayo sa bar. Bar? Yung may tumutugtog tas may mga lasing na sumasayaw? Oo, doon. Ipapakilala kita sa mga amiga ko. Okay, sige po. Commander, matagal ko na rin pangarap makapasok sa bar. Kaya lang hindi namin afford dahil mahirap lang ang buhay namin sa Negros. Pagdating doon, sinalubong siya ng mga kapwa niya amiga. Mga bakla pala ang mga yun. Karamihan sa kanila mga mukhang lalaki. Malalaki ang katawan hanggang sa yung isa roon. Hindi nakatiis. Nilapitan niya ako at agad na dinakma ang aking abs. Boss. Kunting layo naman oh. Baka makita tayo ni madam. Akala ko boses katulad din siya ni madam. Pero nagulat ako, Commander, dahil lalaking lalaki yung boses niya. Huwag ka mag-alala. Ipinagpaalam na kita sa madam mo. Ganun ba? Oo.
Sinabi ko sa kanya na ako ang makakatable mo rito. Halika na, huwag kang mahiya. Dito pa lang ako nakatikim ng napakasarap na alak. Samantalang sa amin, puro mamuraing alak lang ang iniinom namin. Makalipas ang 4 na oras, lasing na si Madam. Lumabas na kami at pumunta sa sasakyan. Ang problema, hindi ako marunong magmaneho. Kaya nga't pilit ko siyang ginigising. Hanggang sa lumapit sa akin, yung baklang kaibigan ni Madam. Oh, Hector, bakit may problema ba dyan? Ba't di pa kayo umalis? Boss, lasing po si Madam Oo, alam ko. Di sana, ipag-drive mo na. Yun nga ho boss ang problema Hindi po ako marunong mag-drive. Ganun ba? O sige, iiwan ko na lang tong kotse ko rito. Ipagpapaalam ko na lang sa bouncer. Ako na magdadrive niya na at ihahatid ko kayo. Sige ho boss. Pagdating sa bahay, ang sabi ng boss kong lalaki, palitan ko raw ng damit si Madam. Siyempre ayoko, kaya't siya na ang nagpalit. Commander, akala ko'y meron din siya ng katulad sa atin. Pero napalitan na pala. Pagkatapos siyang bihisan ng lalaki, tatawa-tawa itong humarap sa akin. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Wala po. Malamang nagtataka ka no? Saan ho? Akala mo siguro yung Madam mo'y katulad lang din ng sa atin ng meron siya. Pero paano po nangyari yun? Ano ka ba? High-tech na ang ibang bansa. Tanging ang Pilipinas na lang ang napag-iiwanan. Sa ibang bansa, ang lalaki pwedeng gawing babae. Lalo na kung meron kang ganun. Ano po yung ganun? Pera. Ang Madam natin ay mapera. Kaya walang imposible. O siya sige. Gagamitin ko muna yung kotse ng Madam mo ha. Pag nagising siya kinabukasan, sabihin mo sa kanya ginamit ko yung sasakyan niya. At wala akong sasakyan pa uwi dahil ipinag-drive ko kayo. Sa susunod nga, mag-aral ka na mag-drive ha? Opo. Kinabukasan, Commander, nang magising si Madam, kinatok niya ko sa pintuan ng aking kwarto. Pagbukas ko, nakatikim ako ng kaliwat kanang sampal. Madam, bakit po? Anong bakit? Anong nakita mo kagabi? Wala po. Hindi po ako nagbisi sa inyo. Ano? Sino? Yung kasama niyo pong umiinom kagabi. Yung malaki yung tiyan na malaki ang boses. Ganun ba? Akala ko ikaw Napalitan kasi yung damit ko. Opo nga po madam, pero wala po akong kinalaman doon. Sige, naniniwala na ako sa'yo. Ay, salamat po. Kinabahan naman ako, akala ko tatanggalin niyo na ako sa trabaho Hindi. Okay? Okay po. Simula noon, Commander, napansin ko, parang lumambot sa akin si Madam. Hindi na mainit ang ulo niya. Malamya na rin siyang magsalita. Ewan ko kung bakit, basta't nagtataka ako kung bakit bigla siyang naging malambot sa akin. Hector, pababalihin kita ng pera. Baka kailangan ng pera sa inyo sa Negros. Hindi naman po. Okay pa naman po kami ron. Lingid sa kaalaman ni Madam, wala naman akong planong magpadala ng pera kay nanay. Kaya nga't hindi ko tinanggap yung perang inaabot niya sa akin, pero pilit niya itong inabot. Kunin mo na ito. Kung
hindi kailangan ng pera sa inyo. Itabi mo na lang nang makaipon ka. Sige po. Sa sobrang kabaitan ni Madam, halos araw-araw binibigyan niya ako ng 100 piso. Pero lahat naman ng ipinag-uutos niya sa akin, sinusunod ko, Commander. Hanggang sa isang gabi, mga bandang 9:00 pag out ni Madam, sabi niya sa akin meron daw kaming pupuntahan. Halika, sumama ka sa akin, meron tayong pupuntahan. Sa bar po ba? Hindi, ayoko doon. Pupunta tayo kay Aling Wena. Aling Wena? Sino ho yun? Basta huwag ka na magtanong. Halika na. Napansin ko na para bang ang haba ng biyahe namin nung gabing yun. Hanggang sa huminto ang sasakyan sa tapat ng magubat na bahagi. Agad akong nagtanong kay Madam, anong ginagawa namin sa lugar na yon? Di ba sinabi ko naman sa'yo, pupuntahan natin si Aling Wena. Madam, bakit naman titira dito yung matandang yun? Wala namang kuryente rito eh. Napakapuno, napakadilim. Halika na, huwag ka nang magtanong. Paano itong sasakyan? Baka ho mawala ito. Hindi mawawala yan. Alam ng mga dumadaan dyan na sa akin yan. Ganun ho ba? Sige ho. Lumakad pa kami, Commander. Sa pagkakatanda ko, halos kalahating oras namin binabaybay yung daan na napakadilim. Tanging ang ilaw lang namin noon nagmumula sa sulo na hawak-hawak ko. Hanggang sa kami makarating sa isang kubo. Kubo na may mahinang ilaw. Magandang gabi po, Aling Wena. Magandang gabi naman. May kasama ka? Magandang gabi po. Hector nga po pala. Pinapasok kami sa loob ng matanda. Pansin ko agad yung parang kakaiba, yung bigat ng hangin sa loob. Nilinga ko ang aking mga mata. Kakaiba ang mga nakita ko. Ang daming nagsabit ng kung ano-ano. At ang hinding-hindi ko makakalimutan, yung boteng malinaw na may mga nakalagay na samot-saring kung ano-ano. Katulad ng bato, may mga ugat at may lumulutang pa. At ang pinakamatindi, kung hindi ako nagkakamali, bungo ng maliit na unggoy ang nakalagay dun. Bakit? May problema? Ano ba naman ito? Bakit nagdadala ka ng gantong tao rito sa akin? Aling Wena. Kasi, wala akong pwedeng pag-iwanan sa kanya eh. Bakit? Asyo ba ito? Na kailangan may nagbabantay? Hindi naman po. Aling Wena, doon na po tayo sa pag-uusapan nating importante. Nakaharap itong bantay mo. Ayos lang ba? Ayos lang po yan. Sige na po. Ano na po bang resulta? Sige, ganito. Commander, nagimbal ako sa aking mga narinig. Dito ko napag-alaman. Yun palang, maliit na kumpanyang pinamumunuan ni Madam. Ang nagmamay-ari pala noon ay ibang lahi. Siya lang ang nagmamanage habang wala yung mismong may-ari. At ang pinakamalupit, ipinapapatay yun ni Madam kay Aling Wena sa pamamagitan ng kulam. Paano yan? Hindi pala umaabot dun yung ginagawa mo, Aling Wena. Huwag kang mag-alala. Narinig ko rin.
malapit na siyang pumunta ng Pilipinas. Nandoon ang pagkakataon natin. Ano? Alam mo bang pag-uwi niya gagamitin na naman niya ako? Ayoko na sa kanya. Meron akong boyfriend dito. Yun ang gusto ko. Pera lang ang gusto ko sa kanya, Aling Wena. Gawin mo na pinapagawa ko. Huwag kang mag-alala. Pag-uwi niya ng Pilipinas, hindi naman ikaw agad ang pupuntahan niya. Bakit? Meron pa ba siyang iba? Oh, katulad mo rin siya. Ay, mabuti naman kung ganon. Mananakit na naman ang buo kong katawan pag uwi niya. Pero hindi bale. Sigurado bang paglapag niya muli ng Pilipinas, tapos na siya? Sisiguruhin natin yan. Siya ngayon, medyo hindi umaabot dahil tawid dagat. Mawalang galang na po. Bakit, Hector? Anong kailangan mo? Madam, kulang po yata yung pinapagawa niyo. Oo, bakit? Huwag mo sabihing kinukontra mo yung pinapagawa ko. Hoy, Hector, bayaran lang kita. Kaya wala kang karapatang kontrahin ako. Madam, di ko naman po kayo kinukontra. Sinasabi ko lang po, totoo po bang kulam yan? Sandali nga, madam. Ito ang ayoko Kaya ayoko nag-uusap tayo na may nakakarinig. Si madam ay inaya ng matandang Wena papunta sa kwarto. Doon, hindi ko na narinig pa ang pinag-usapan nila. Pero paglabas nila ng kwarto, nakangiti yung matandang babae sa akin. Habang si madam, nakasimangot. Basta ang gusto ko mangyari, Aling Wena, yung ipinapagawa ko sa iyo, kailangan matapos mo na yun para maging akin na yung company. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ang lahat. Ngayon, simulan mo nang maghanap ng... Wala pala. Madam, ano po yun? Wala, masyado kang chismoso. Halika na nga. Commander, duda talaga ako sa pinag-usapan nila sa kwarto. Mula sa biyahe papauwi sa bahay, hindi na nawala sa isip ko ang pagdududa. Hanggang pagdating sa bahay, halos hindi ako nakatulog sa loob ng magdamag. Good morning, ma'am. Good morning? Oh, tara na. Teka nga, kumain ka na ba? Hindi po ako makakain . Bakit? May problema ba? Yung pagkain mo dun sayang yon. Dadaling ko na lang po sa office. O sige, ikaw bahala. Pagdating sa opisina, Commander, napansin ni Anyo ang pagiging tulala ko. Hindi niya rin napigilan ng kanyang sarili. Lumapit ito sa akin at tinanong ako kung bakit. Brad, may problema ka? Wala. De, meron. Halata naman sa iyo . Di ka naman ganyan dati. Kung ano problema mo, Brad, sabihin mo sa akin. Baka sakaling makatulong ako. Tsaka di ba? Nung ako may problema, tinulungan mo ako. Nilapit mo kay madam ang problema ko. Brad, matagal ka na ba rito? Mga 2 taon. Bakit? Sa loob ba ng 2 taon, napansin mo bang may kakaiba sa madam natin? Brad, pagdating dyan sa bagay na yan, tumahimik ka na lang. Mahirap kabangga si madam. Maraming galamay yan. Yung may ganun. Anong may ganun? Yung may matulis na parang itinutusok. Ano yun? Injection? Yun. Parang ganun. Meron siyang mga kaibigan na ganun. Kaya kung ano man ang marinig mo, Brad, ano man ang makita mo, manahimik ka na lang. Mahirap siyang kabangga. Baka mamaya matulad ka pa dun sa dati niyang helper.
Ha? Bakit? Brad, sa usapan dito, yung dati niyang helper, abay, si Madam ang gumawa. Kaya nga, di na yun pumasok kasi namatay na yung tao. Ha? Yun ang dahilan. Brad, atin-atin lang to ah. Yang si Madam, mabait yan sa mga helper niya. Halos wala yan tinatago. Kaya lang, isang pagkakamali mo lang. Sa oras na ikinalat mo lahat ng nalalaman mo sa kanya, isang karayom lang ang katapat mo, Brad. Ah, ganun? Siguro, Brad, yun ang problema mo, no? Anyo, Brad. Oo, totoo. Kasi kagabi, sinama niya ako rong kala... Wena ba yun? Ah, dun sa may gubat. Nako, oo. Nandun yung manggagawa niyang gumagamit ng karayom. Tsaka isa pa, Brad, alam mo ba? Mangkukulam yun. Oo nga. Tapos Brad, pumasok sila sa kwarto eh. Meron silang pinag-usapan. Ang problema, hindi ko narinig pero duda ako eh. Paglabas nila yung matanda nakangiti sa akin. Si Madam naman nakasimangot. Para bang may ibig sabihin? Nako, Brad. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Umalis ka na, Brad. Baka matuluyan ka. Hindi naman siguro. Mabait naman si Madam, kakausapin ko na lang. Pagsapit ng break time nung tanghali, kusang lumapit sa akin si Madam. Ang sabi niya, sabay na lang daw kaming kumain sa office. Habang kumakain naman kami, sabi niya sa akin, Commander, wag daw akong mag-alala sa nangyari kagabi kasi hindi niya raw mapapayagan na mangyari sa akin yung nangyari sa dati niyang helper. Wag kang mag-alala, Hector. Hindi ko pa babayaan na mangyari din sa'yo yung nangyari dun sa dati kong helper. Madam, natatakot po ako eh. Lalo na ron sa matandang yun. Alam mo, mangyayari sa'yo yung nangyari sa dati kong helper kung meron kang pagsasabihan ng mga narinig mo kagabi. Wala naman po. Wala naman. Magaling kung ganon. Nasabi ko na kay Anyo ang lahat. Ibig sabihin, delikado na pala ako noon. Magpagayon pa man, hiningi ko ng pasensya kay Madam. Yung mga nasabi ko kay Anyo. Shucks! Nasabi mo na ron sa payat na yon? Opo, Madam eh. Hindi bale. Alam din naman ni Anyo ang kwento na yon. At hindi lang yon, pati yung ibang mga dalaga dyan. Madam, patawad po. Okay lang, wag lang sa ibang mga bago ha. Yung mga inabutan mong dati na, yun okay lang. Alam nila yan. Opo, Madam. Nagkaintindihan kami ni Madam nung araw na yun. Akala ko, Commander, okay na. Pero makalipas ang isang linggo, muli na naman kaming bumalik sa bahay ng matandang Wena. At nang makita niya ako, nang laki ang mata nung matanda, tinanong niya si Madam kung bakit kasama na naman daw ako. Ano ka ba? Assistant ko nga yan, bodyguard. Kahit saan ako magpunta, kasama ko yan. Ay nako, Madam, mapapahamak tayo dyan. Sa palagay ko, mukhang napapanahon na upang suwayin na kita kahit binabayaran mo ko ng sapat. Mawalang galang na po ano? Ano ho bang problema? Di naman ho ako nagsasalita eh. Wala naman akong pinagsasabihan na iba. Sinungaling! Anong wala kang pinagsasabihan ng iba? Akala mo siguro? Hindi ko alam na meron ka ng pinagkwentuhan? Yung pinagkwentuhan niya yung empleyado ko lang din, si Anyo, mabait yun. Kahit na. Madam,
Sa 1 linggo, lalapag na rito yung apam mo. Maging handa ka. Gawin mo ang nararapat upang hindi tayo mahalata. Oo, sige. Oh, yung pinabibili ko sa'yo. Nandito lahat. Akin na. Nagulat ako kasi kaya pala hindi mabitawan ni Madam yung bag sa likod niya. May laman pala yun na manok na buhay. Nagtataka ako kung para saan ba yun. Hanggang sa sinabi na lang ni Madam, yun daw ay gagamiting alay. Madam, anong alay? Huwag ka na nga magtanong. Napipika na ako sa'yo. Kapag ako napiko ng tuluyan at naubos ang pasensya ko, gagamitan kita ng black magic. Sisiguruhin ko sa'yo, binata, na pagsisisihan mo kapag ginamitan kita noon. Sige ho, hindi na po. Sa labas ng kubo ng matanda, doon niya binalahibuhan ang manok. Ako naman dahil sa wala akong magawa, pumunta ako sa pwesto ng matanda dahil gusto ko siyang tulungan. Imbis na matuwa ito, mas lalo siyang nagalit. Ang kulit mo! Naiinis na talaga ako sa'yo! Manang, gusto ko lang naman po makatulong. Kaya ko ito at hindi mo ito pwedeng hawakan. Manang, bakit ba galit na galit kayo sa akin? Di nyo na ba ako kayang pagbigyan? Di nyo ba ako kayang patawarin? Halika na kasi rito, Hector. Huwag ka nang makialam dyan. Madam, naawa lang ako sa kanya. Madilim sa bahagi na to tsaka malamok. Hayaan mo siya. Kayang-kaya niya yan, Hector. Sige na nga. Sa tagal ng matanda sa labas, nakatulog na si Madam sa loob ng kubo. Habang ako, nakatingin sa malayo. Habang pinagmamasdan ko ang napakadilim na kagubatan, nagulat na lang ako, Commander, dahil may nakita akong mapupulang mata na parabang nakamasid kanina pa sa amin. Napabalikwas ako sa aking inuupuan at agad kong ginising si Madam. Madam! Oh! Ano ba yon? Madam, may... Ano? Ay naku, inaabala mo yung pagpapahinga ko eh. May tignan mo yon. Ano ba yon? Pagtingin doon ni Madam, wala naman siyang nakitang kung ano. Kaya't nagalit siya sa akin. Kasabay noon ang pagpasok ng matandang babae bit-bit ang nabalahibuhang native na manok. Ano problema? Wala po. Pumunta sa kusina ang matandang babae at doon nadinig kong tinatadtad niya yung manok. Pumunta roon si Madam habang ako'y naiwan sa upuan at nang muli kong ibaling ang tingin ko sa kadiliman, hindi na ako maaaring magkamali, Commander, dahil isang napakalaking baboy na kulay itim na naglalaway ang papalapit sa akin. Baboy! Ang laki nito! Mapula ang mata nun habang naglalaway. Nakatingin ito ng masama sa akin pero hindi katulad ng ibang baboy na maingay. Pakawari ko'y dadambahin ako nito, Commander. Kaya ako napatakbo sa kusina. Dahilan kung bakit nasagasaan ko ang matandang babaeng nagtitipak ng manok. Nagalit ng tuluyan ng matanda kaya muntik niya akong tagain. Wag! Ano ba naman kasing ginagawa mo? May baboy na malaki dun eh. Anong baboy? Walang baboy dito. Tignan nyo, nandun. Mabilis na lumabas ang matandang babae. Alam ko, Commander, sa sarili kong nakita rin yun ng matanda. Kasi nakarinig kami ng salita mula sa matandang yon pero ibang wika ang ginamit. Pagkatapos nun,
Bumalik na ito sa loob ng kusina at pinagpatuloy ang pagtatadtad ng manok. Habang tinatadtad niya ito, nakakita pa ako ng kakaiba. Kasi nung ibuhos niya yung dugo ng manok sa mga natadtad na manok, hinalo-halo niya ito hanggang sa matuyo yung dugo ng manok. Nakapagtataka kung paano nangyari yun. Tagumpay! Tagumpay ako! Anong ibig niyong sabing tagumpay? Manang? Anong nangyari? Hinalo mo lang yung dugo ng manok dyan sa natadtad mong manok. Bakit natuyo yung dugo? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nagtagumpay na ako. Saan? Doon ba sa ipinapagawa ko sa'yo? Bago sumagot ang matandang yon, tumingin muna sa akin. Tapos ngumiti. Sabay-sabing, oo, tagumpay. Hindi malinaw kung saan ba ito nagtagumpay. Kung doon ba sa pinapagawa ni Madam o sa ibang bagay na gustong gawin ng matandang yun. Aaminin ko, Commander, nandun pa lang kami nung oras na yon, iba na ang pakiramdam ko. Para bang may naririnig akong maliit na boses na nagsasalita sa ulo ko. Madam, doon muna ako. Sige, huwag kang lalabas ha. Wala naman akong planong lumabas, gusto ko lang maupo sa upuan tapos tumanaw sa malayo. Dahil nga wala na yung malaking baboy, hanggang sa aking naulinigan sa aking ulo yung nagsasalita ng halika rito! Halika dito! Ha? Ano? Sino yan? Hoy! Sinong kausap mo dyan, Hector? May tumatawag sa akin. Ay nako! Nababaliw na yan! Ganun ba? Ako nababaliw? Hindi ako baliw. Muli akong bumalik sa upuan. Narinig ko na naman ang mahinang tinig. Para bang nanggagaling yon sa boses ng duwende na nakapaloob sa aking ulo, Commander. Nandito na ako sa loob ng katawan mo. Akin ka na ngayon. Akin ka na. Hindi! Ano ba? Sino bang kausap mo dyan? Madam, ayoko na! Ayoko na! Sinabi ko kay Madam na mauuna na ako sa sasakyan na nakaparada sa gilid lang ng daan. Kahit madilim ng oras na yon, mabilis akong tumakbo. Sa pagkakatanda ko, halos 5 minuto lang nang marating ko yung sasakyan na nakaparada sa daan. Siguro naman, hindi ko na maririnig yung boses na yun. Ano bang meron dun sa matanda na yun? Ano bang ginawa niya sa akin? Ano bang ibig sabihin ng tingin niya sa akin kanina bago niya sabihin nagtagumpay sila? Hindi. Kahit saan ka magpunta, magkasama na tayo. Saan ka ba? Magpakita ka sa akin. Huwag ganito. Anong kasalanan ko sa'yo? Nandito ako sa ulo mo. Hanapin mo ko. Commander, tila ba nakalimutan ko na ulo ko ang masasaktan kapag inumpog ko. Inumpog ko nga yung ulo ko sa manubela ng sasakyan. Nasaktan ako ng sobra. Akala ko'y mawawala na yung ingay sa ulo ko, pero mas lalo pa itong lumala. Yan! Ganyan nga. Saktan mo ang sarili mo. Kumuha ka ng itak. Kumuha ka ng kutsilyo. Kumuha ka ng kahit na anong matulis na bagay. Saksakin mo ang ulo mo. Hindi! Tigilan mo ako. Ayoko ng ganito.
Maya-maya pa dumarating si Madam. Meron itong bitbit, karne ng manok na tinadtad ng matanda. Agad siyang pumasok sa loob ng sasakyan at inaya na akong umuwi. Habang nagmamaneho ako, Commander, naririnig ko pa din yung mahinang bulong ng maliit na boses. Ano? Ibigay mo na sa akin ang sarili mo. Ah! Ah! Hoy, ano ba? Baka mabangga tayo. Ayusin mo magmaneho. Madam, anong ginawa sa akin ng matanda na yon? Oo. Medyo marunong na rin ako magmaneho. Kasi nga natuturuan na ako ni Madam. Hindi naman kasi sapat yung siya yung may-ari tapos ako yung pasahero. Nang dahil sa nangyayari sa akin, Commander, hinalinhinan ako ni Madam sa pagmamaneho hanggang sa makarating kami sa bahay. Hector, mag-usap nga tayo? Madam, ano ang pag-uusapan natin? Hector, ayaw na kitang makita mula bukas. Ibibigay ko na ang lahat ng pera mo. Umalis ka na. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Pero Madam, kailangan ko po itong trabahong to. Alam ko. Pero habang nasa akin ka, delikado ka. Magpakalayo-layo ka na, Hector. Kasi hindi ko siya mapipigilan. Madam, ano bang sinasabi mo? Dapat ay magkasangga tayo. Kayo ang nagsama sa akin doon. Kung ano man ang ginawa sa akin ng matandang yun, dapat gumawa tayo ng paraan. Hindi, Hector. Hindi ko siya kayang kalabanin. Pera lang ang ginagamit ko. Siya, ang ginagamit niya, pangungulam. Black magic. Ito ang tandaan mo, Hector. Simula ngayon, humanap ka na ng albularyong titingin sa'yo. Hindi na kita kayang saluhin pa. Parang pakawari ko, Commander, napakababaw na dahilan para gawin sa akin yun ng matandang wena. At mas mababaw na dahilan upang palayasin ako ng amo kong bakla. Hindi ba dapat nararapat lang na siya ang humawak sa akin habang gano'n ang sitwasyon ko? At kahit na anong sabihin ko sa kanya, kung anong ginawa sa akin ng matanda, hindi rin kayang ipaliwanag ng amo kong bakla. Kaya't kinabukasan, mga bandang 4:00 pa lang yon, kinakatok na ako ni Madam. Nang buksan ko yung pintuan, binigyan niya ko ng isang bugkos na pera. Sabi niya, gamitin ko daw yun upang madugtungan pa ang aking buhay. Sa pag-alis ko sa bahay ni Madam, hindi pa rin ako tinigilan ng tinig sa aking ulo. At ang mas matindi pang nangyari sa akin, Commander, nang makalipat ako ng tirahan. May nakikita akong malalaking taong may itim na umaaligid sa bahay. Yung isa doon, kitang-kita kong tumagos mula sa pintuan at pumasok sa loob ng inuupahan kong bahay. Napakalaking taong maitim, may sungay, mapula ang mata. Nakangisi ito sa akin habang nagsasalita ng, "Hindi ka makakatakas kahit saan ka magpunta." Hindi! Hindi ito pinangarap kong buhay. Lumayo ako sa magulang ko para makatakas sa ingay ng mundo niya. Tapos ganito! Diyos ko po! Maya-maya pa, nawala yun. Hanggang sa tuluyan ako nakatulog at ang aking panaginip ang Lolo Gimo. Siya nga pala, ang Lolo Gimo ay marunong manggamot. Ewan ko kung bakit bigla siyang pumasok sa panaginip ko, pero siguro may connection yon sa nangyayari sa akin noon. Ang sabi niya sa akin, umuwi na raw ako at siya lang daw ang tanging makakatulong sa akin. Habang nasa biyahe naman ako, Commander, papauwi sa amin, naririnig ko pa din yung tinig. Tapos, ang tingin ko sa lalaking katabi ko sa sasakyan,
Isang lalaking maitim. Ah! Paano, paano ka nakasakay dito? Tumingin sa akin ang lalaking yun. Yung tingin niya para bang nagtatanong kung bakit takot na takot ako sa kanya. At nung nagsalita ito, kaparehas na kaparehas nung lalaking maitim na pumasok sa inuupahan ko dati. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Napasigaw ako ng para, kaya't hininto ng driver ang sasakyan. Bumaba ako sa mataong lugar at naghanap ako ng simbahan. Nang makakita naman ako ng simbahan, eksaktong walang misa pero bukas ang pinto ng simbahan. Doon, Commander, taimtim akong nagdasal. Hindi naman po sa sinasabi kong walang kaligtasan pagdating sa simbahan, pero nung nandun na ako, yung nakita kong nakatayo sa harap na tinutungtungan ng pare, doon din nakatayo yung lalaking maitim. Hindi. Bakit nandiyan ka sa tungtungan ng pare? Ngumisi ito sa akin, kaya't nagtatakbo ako papalabas hanggang sa tinibayan ko na lang ang aking loob. Muli akong sumakay ng sasakyan hanggang sa pinilit kong makauwi sa amin kahit na gano'n ang sitwasyon ko. Hindi ako dumiretso sa bahay. Dumiretso ako sa bahay ng Lolo Gimo. Apa, halika. Lolo, tulungan mo ako, Lo. Halika, madali ka at may sumusunod sa'yo. Pagpasok ko pa lang, agad na kinuha ng lolo yung garapon niya na may asin. Isinaboy niya ito sa pintuan at narinig ko na may umangil. Ay, mabuti na lang, Apo. Dumating ka bago magdilim. Por Diyos por Santo, ilang gabi na kitang tinatawag. Lolo, paano niyo nalaman na ganito ang sitwasyon ko, Lo? Aba naman, Apo. Lolo mo ako. Magkarugtong ang bituka natin. Kaya't imposibleng hindi ko malalaman. Lo, tulungan mo ako, Lo. Ayoko ng ganito. Apo, may ginawa sa iyo ang matandang yon. Kaya't sinusundan ka ng kung sino-sinong nilalang. Pangako, Apo, akong bahala sa iyo. Nang dumilim na, Commander, sinisimulan na ng lolo ang panggagamot sa akin. Hanggang sa nagulat na lang kami. Kumalabog ang pinto. Bumukas at may pumasok na may itim na tao. Nakilala ko agad ang mukha nun. Lo! Oo! Yan yung sumusunod sa akin, Lo! Ikaw! Ay, por Diyos por Santo, lumayas ka sa aking bahay! Lumayas ka! Tinawanan lang nun si Lolo Gimo. Tapos sinakalang lolo at binalibag sa kusina ng kubo. Hinarap ako nito at sinabing, "Huwag ka nang tumakas. Ibigay mo na ang sarili mo." Hindi! Hindi! Lumayas ka rito! Lumayas ka! Gagamitin ko ang lahat ng aking nalalaman para mapalayas ka lang. Commander, ang lolo ko'y isang ang albularyo pero hindi ito katulad ng ibang mga albularyo na malakas na maraming kayang gawin pagdating sa harapang pakikipaglaban. Dasal na lang ang ibinato sa kanya ng lolo kaya't napalayas ang maitim na lalaki at doon napagtanto namin ng lolo na yung sumusunod pala sa akin ay isang aswang. Aswang na may mataas na antas na kayang sumakay kahit na saan nang hindi nagbubukas ng pintuan. Tumatagos din daw sa mga pader. Aswang ngayon, Apo. Mataas ang antas nun. Siya yung klase ng aswang na tinawag ng matandang wena upang ibigay ang iyong sarili. Lo, anong gagawin natin, Lo? Meron pa ba ako matatakbuhan? Apo, ikinalulungkot ko. Pero wala rin ako magawa.
Siguro, mas makakabuti kung umaga, tanghali, hapon o kahit na anong gawin natin manatili tayong manalangin. Tanging Diyos lang ang makakatulong sa atin, Apo. Nalaman ng nanay na umuwi ako, kaya't pumunta siya roon. Commander, nang pumasok doon ng nanay, laking gulat ko dahil itsura ni Aling Wena ang tumambad sa akin. Pero ang sinasabi niya'y patungkol sa pagiging ina niya sa akin. Aba, umuwi na pala ang anak ko. Nasaan ang pera? Nasaan? Iinom ako. Nakatingin lang ako sa kanya na para bang nagtataka. Nasaan na ang pera? Nasaan na, Hector? Maya-maya pa napilitan akong iabot sa kanya ang pera. At nang mahawakan ko ang kanyang kamay, mas lalong nag-iba ang ngiti nito sa akin. Oo, Commander, kahit na si Aling Wena ang tingin ko sa aking ina, mas lalo akong natakot dahil umitim ang mata nito. Tinubuan ng pangil at agad akong sinagpang sa liig. Mabuti na lang dahil hindi umabot at napalo siya ng lolo ko gamit ang kanyang tungkod na gawa sa puno ng bayog. Ilang beses siyang hinampas ng lolo at pinagtabuyan. Tumalon ito sa bintana at sinabing, "Huwag ka nang babalik dito, aswang!" Aswang? Aswang yun, lo? Oo, ginagaya niya ang muka ng nanay mo. Pero kamukha siya ni Aling Wena. Ang alam ko'y isa siyang mangkukulam. Hindi lang basta mangkukulam ang Wena na yon. Marami siyang kayang gawin. Marami. Ganon? Si Madam. Baka kung anong ginawa niya kay Madam. Sigurado yon. Dahil lang taong yan, hindi lang naman yan nabubuhay sa pamamagitan ng pera. Nabubuhay siya sa pamamagitan ng black magic. At kahit na sino ay kaya niyang tawagin. Naloko kami. Lo, bumalik tayo ng Cebu. Si Madam, baka kung napaano na siya. Ano ka ba naman, Hector? Yung sarili mo na nga lang, hindi mo kayang takasan ng mga yan. Idadamay mo pa yung sarili natin doon sa mga yan? Lolo, mabait po si Madam. Ibahin niyo siya. Apo, dito na lang tayo. Dito na lang. Sa oras na umalis ka rito, hindi na kita sagutan. Pero wala nang pero-pero. Makinig ka sa akin. Opo. Sa bilin ni Lolo na yon, sinunod ko. Kaya hindi ako lumabas ng bahay sa loob ng ilang araw. Napansin ko din na hindi na rin nagpapakita sa akin ang mga yun. Hanggang sa sinabi ko sa lolo na baka pwedeng umuwi naman ako sa bahay. Uuwi ka? Bakit? Para masundan ka na naman ng mga yon? Lolo, ilang araw naman na silang hindi nagpapakita eh. Di na rin sila nakakapasok. Kaya hindi sila nakapasok kasi siguro naman alam mo nung mga nakaraang gabi meron akong bisita. Oo nga, Lolo. Sino ba yun? Bakit di nyo man lang pinapasok? Ang kaibigan kong albularyo galing ng gitnang Luzon. Meron ding importanteng pupuntahan. Nangako siya sa akin pagkatapos nun. Dito na siya. Gagamutin ka niya upang tuluyan nang mawala sa buhay mo yung sumusunod sa'yo. Ganun ba? Mukhang malakas yata yun ah. Talagang malakas. Tignan mo ang paligid. May mga nakatanim na tumubong bagong halaman. Oo nga no. Wala naman to dati. Yan ay ilang araw pa lang. Pero tignan mo, hanggang dibdib mo na. Ang galing. Anong halaman ito? Hindi ko alam. Siya lang din ang nakakaalam niyan. At ayon sa kanya, malakas na proteksyon daw ito. Siguradong hindi ka na mapapasok ng pisikal ng mga aswang na yon. At kahit ng mga masasamang tao. Ganun ba? Habang nag-uusap kami noon ng lolo ko, napansin ko, Commander, na sa gawi doon, merong dalawang malaking aso. Yung mga aso na yun ay hindi naman normal na nakikita sa amin.
Pero nagtataka ako kasi hindi sila umaalis sa pwesto. Bukod pa sa malaking aso, meron ding malaking baboy sa gawi doon na para bang nag-aantay lang ng pagkakataon upang makapasok. Halika na po, hanggang dyan lang ang mga yan. Hindi sila makakapasok dito. Sige Hulo, sana matapos na to. Ayoko ng ganitong buhay. Pagsapit ng dilim, narinig ko yung mga malalakas na alulong. Ganon din, yung ingay mula sa mga baboy. Kaya't napapatakip na lang ako ng tenga habang ang lologi mo may hawak na itak na pwede mong pagsalaminan dahil sa sobrang talim. Pagdating ng 11:11 ng gabi, nawala yung ingay. Lolo? Ah, nawala yung ingay. Oo, wala na. Ano nangyari? Bakit nawala yung ingay? Sa palagay ko, nariyan ang kaibigan kong si Nole. Sinong Nole? Yung naglagay ng mga tumubong halaman dito. Maya-maya pa kumatok nga sa pintuan yung sinasabi niyang Nole. Ang expected ko, Commander, matandang lalaki na kaparehas din ng lolo ko. Pero nang makita ko siya para bang mas mukha pa siyang bata sa akin. Yan ba yung Nole, Lolo? Oo, siya yan. Kanole, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi naman. Dami niyong kalaban ah. Bakit? Ano nangyari sa binata? Binata? Teka, magkaedad lang ho tayo. Apo, hindi kayo magkaedad. Mas matanda sa'yo yan. Ganun? Abay oo naman. Ilang taon na ho ba kayo? Huwag na tayo magtanungan pagdating sa ganyang bagay. Ang importante ikaw. Bago ako dumating, maging dyan sa bubong. Ang dami nila, mga nakahubad na lalaki. Yan ay sa bisa ng utos ng matandang gumawa sa'yo. Handa kanilang kunin. Mamatay man sila, gagawin nila yun. Pero bakit Kanole? Bakit umabot sa ganon? Paano nangyari yun? Bakit kasukdulan yata ang galit ng gumawa ng sapo ko? Alam mo kasi, Kagi mo, kaya nila ginagawa yun, hindi dahil sa may nagawang malaking kasalanan ng apo mo. Ginagawa nila yun para hindi sila mabuking ng mga tao sa paligid. Ibig mong sabihin, ayaw lang nilang malaman ng mga tao na sila'y ganito ganyan, kaya ang apo ko'y ginagawa ng masama. Yun bang ibig mong sabihin, Kanole? Oo, tama ka. Ang mahirap pa rito, mataas na antas ng mangkukulam yung nakabangga ng apo mo kahit na wala siyang ginagawang masama. Kanole, may magagawa pa ba tayo? Meron. Uunahin natin yung mga nasa paligid para malaman ng matandang yun na meron kayong kasangga. At nang sa ganun, tigilan niya ang apo mo, at kung hindi siya titigil, ako mismo ang pupunta sa kanya sa Cebu. Ganon? Sige, salamat. Commander, may hinagis sa akin ang lalaking yon. Bilog na bagay na merong sabitan. Ayon sa kanya, isuot ko lang daw ito para sa aking proteksyon at wala akong ibang gagawin kung hindi manatili sa loob ng bahay. Lumabas ang lalaking nakasandong puti. Hanggang sa aking naulinigan, yung mga mabibilis na takbo tapos malakas na angil. Maya-maya pa pumasok ang lalaki at duguan ang kanyang damit. Ano nangyari? Wala na. Tapos na sila. Alam na agad ng gumawa nun na yung mga inutusan niya, wala na. Ibig sabihin tama ka Panalig. Di na sila babalik. Ngayon magantay tayo ng ilang araw. Malalaman natin kung mag-uutos pa ba ang matandang yun. Paano ka? Wala ka bang ibang lakad? Dito lang ako. Sige, ikaw ang bahala. 3 araw ang lumipas, Commander.
Ang nangyari sa amin, kainan sa ilog, inuman at pag-iihaw ng manok at bibe. Nanghuhuli rin kami ng isda noon sa ilog. Tila ba nakalimutan na namin yung inaabangan naming mangyayari hanggang sa isang gabi. Hindi ko mapigil ang sarili ko kaya't lumabas ako dahil nakita ko ang dati kong kasintahan na dumaan sa bakuran ng Lolo Gimo. Nasaan na ba yun? Ang bilis naman niyang maglakad. Napahinto ako sa paglalakad kasi hinding-hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko ang ex kong nakatayo sa gitna ng daan. Halata kong inaabangan niya ako, Commander. Kahit nung malapit na ako sa kanya, agad ko siyang kinausap. Bakit? Bakit mo naman ako pinagpalit? Hindi ba nangako ako sa'yo? Magtatrabaho lang ako. At pagbalik ko, kukunin na kita. Magsasama na tayo. Bakit? Pinagpalit mo ako sa malapit? Nag-aantay ako ng paliwanag ng ex ko. Pero, imbis na sumagot, malapad ng ngiti ang binalik niya sa akin. Kasabay noon, ang pumumula ng mata niya. Lumapad din ang mukha nito at nagpalit ng anyo. At naging si Aling Wena. Agad niya kong inundayan sa dibdib, Commander. Sinuntok niya rin ako sa sikmura. Aling Wena! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Madali kong nalaman kung sino kan talaga. Bakit mo ba ako ginaganito, ha? Dahil sagabal ka at ayokong malalaman ng iba ang aking tinatago. Aling Wena, maawa ka sa akin. Maniwala ho kayo, wala ho akong ibang pinagsabihan maliban dong kay Anyo. Pero pinagsabi mo pa rin. Ngayon, humanda ka sa akin. Kinakapa ko yung dibdib ko kung nandoon ba yung bagay na binigay sa akin ng lalaking nakasuot ng sandong puti. Wala pala, kaya pala ako nalapitan ng nagkunwaring ex ko. Maya-maya pa, binuhat ako ng matandang yon. Nilapit niya yung mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko yung napakabaho niyang bunganga. Tapos malagkit ang mukha niya. Kulang na lang halikan niya ako sa labi. Kung gawin na lang kitang tagasunod ko. Tagasunod? Anong ibig mong sabihin? Tagasunod. Katulad ng pamamasukan mo sa amo mong bakla. Pero gagawin kitang aswang. Huwag naman o. Hindi naman ako magsasalita eh. Parang awan niyo na po. Pakawalan niyo na po ako. Pangako po. Hindi. Nasimulan ko na ito. Kaya't hindi ka na makakatakas sa akin, Hector. Bumuka ng malaki yung bibig niya. Nakita kong tumutubo ang pangil niya, Commander. Alam ko sa isip ko na ito na ang aking katapusan. Akmang kakagatin niya yung ulo ko at isusubo ng buo nang biglang may lumipad na basag na bote. Tumama yon sa likod ng matandang Wena. Nang dahil doon binitiwan niya ako at nakita ko ang lolo. Bitiwan mo siya! Sino ka? Ako ang pumatay sa mga inutusan mong aswang! Ganon na, sinungaling. Parehas kayo. Hayon ang isa. Sino? Tinuturo niya yung lalaking nakasandong puti. Nakatayo, nakapamewang at nananabako. Nang makita yon ng matandang Wena, nagpalit na naman ito ng anyo. Ganun pala kalakas ang matandang yun. Kahit na anong anyo kaya niyang gayahin. Naging isa siyang paniki na halos 2 dangkal ang lapad. Akala ko tuluyan na kaming natakasan ng malaking paniki na si Aling Wena. Pero bigla yung bumagsak sa harapan namin.
nang hindi namin nalaman kung anong ginawa ng lalaking nakasuot ng sandong puti. Bumagsak siya! Anong ginawa mo? Wala. Tinawag ko lang siya. Hoy, bumalik ka sa dati. Mag-uusap tayo. Babalik na sana sa dati yon, Commander, nang biglang lumabas ang galit ko sa katawan. Tinapak-tapakan ko siya hanggang sa lumabas ang bitukan niya. Ganon din ang ginawa ko sa ulo niya. Bago pa siya tuluyang makapagpalit ng anyo, tinapak-tapakan ko na siya para tuluyan siyang mawala. Tapos na ang problema. Di na nakabalik sa dati. Dapat lang sa kanya yan. Ganti ko sa kanya yan. Pinahirapan niya ako. Sunod sila ng sunod sa akin. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Commander, pagkatapos ng gabing yon, wala nang gumambala sa akin. At yung bilog na bagay na pinahiram sa akin ni Kanole, binalik ko na rin. Magandang gabi po at magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating narrator na si Commander. Hanggang dito na lang po ang kwentong nakakatakot ng aking buhay. Sana po ay mabasa. God bless po sa inyong lahat. Okay, mga kapatid, anong masasabi niyo sa kwento sa atin ni Kuya Hector? Ako masasabi ko lang, katulad nga ng kasabihan na matalino man ng matsing pero napaglalamangan din. Katulad nung matandang maraming kahit na anong anyo kaya niyang gayahin, di ba? Pero nang mag-anyong paniki siya para makatakas, pinabagsak siya ni Kanole. Siguro gumamit yun ng buhay na salita kaya bumagsak. Tapos ngayon, magpapalit na pala ng anyo, inunahan na siya nung ating bida na si Hector. Kaya di rin siya nakabalik sa dati. Kayo, anong opinion nyo sa kwento na to? Comment nyo naman po sa ating comment section. At syempre, huwag kalimutang sabihin kung tagasan ba kayo, kung hanggang saan ba umabot ang ating video. Yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y nasiyahan po kayo sa pakikinig. At siya nga po pala, bago ko makalimutan, ito lang po nag-iisa nating YouTube channel, wala nang iba. At wala po kaming Facebook na ginagamit. Kung gusto niyo namang makipag-usap sa amin para hindi po kayo maloko, Viber and WhatsApp lang po ang ginagamit namin. Yun lang po ang legit kasi po number po ang nakalagay sa Viber at WhatsApp at hindi po yun pwedeng gayahin. Sana po nagkakaintindihan tayo. Ako ang inyong Commander JH, nagpalit lang po ako ng pangalan bilang Hillier Horror Stories. At sana naintindihan nyo rin po sa mga nagtataka po dyan. Yun po ang katotohanan. Salamat pong muli and good night. Enjoy listening.